Hi guys! Hi everyone! So, andito ako sa school ni Clay. Kaka-drop off ko lang sa kanya actually. And akala niya magpe-pay ako ng tuition fee, kaya ako nagstay. Pero ang hindi niya alam ay may prize awarding kasi sila ngayon para sa end of school year. So, sabi ng principal, ng assistant principal nag-email sa amin na may award nga daw siyang ma-receive. So, kaya kung pwede daw na mag-attend nga kami. So, ngayon, nandito ako and then si Carlo susunod na lang mamaya para nga hindi mahalata ni Clay na mag-a-attend kami parehas. So, yun, wait ko na lang din si Carlo. And mag-aayos muna ako ng konti. Sa sasakyan na nga ako nag-ayos dahil pag morning kasi ay masyadong nagmamadali kami ni Clay kaya wala na masyadong time mag-asikaso. Na-drop off ko kasi siya mga 8:30 a.m. So nag-decide nga ako na mag-antay na lang mag 9 a.m. at hindi na nga umuwi sa bahay. Magpe-pay naman talaga ako ng tuition fee ngayon dahil every term kasi ang bayad ko ng tuition fee dito kasi masyadong mabigat kung i-one time ko. So, yun nga. Since yung school kasi nila Clay ay semi-private, so may tuition fee din sila. Unlike pag sa mga public school lang ay kailangan ng donation lang ang ibigay at optional pa lang, optional din ang donation kung magbibigay ka or hindi. So ngayon ay papunta na ako dun sa cashier's office para mag-pay ng tuition fee and then after that ay dediretso na ako sa auditorium at aantayin ko na lang yung prize awarding. Yung prize awarding kasi from 9 a.m. to 11 a.m. So nakalive ako sa work ngayong morning. After ko ngang pumunta sa cashier's office para magbayad ng tuition fee, ay dumiretso na nga ako sa auditorium at doon na lang nga kami nagkita ni Carlo. And at exactly 9 a.m. ay nag-start na nga yung prize awarding. Sa pinakalikod na nga kami nakaupo dahil sobrang daming parents ang nag-attend this year. Cleon Lay Franco, service at school, new centre and school traffic management, commitment to cultural activities, diligence in science, top scholar, religious education, and health and physical education. Kung napansin nyo, sa baba lang nga nagstay si Clay dahil may foot fracture nga siya. So after nga ng awarding ay yung may mga awards ay nagpunta sa baba para mag-join sa kanya para sa picture taking. Mabuti na lang nga ay kinaya pa ng camera ng phone dahil sa pinakalikod kami nakaupo, akala ko nga ay hindi na siya mahahagip ng camera. Papunta na ngayon ako sa work, kakatapos lang ng prize awarding nila Clay, 9 to 11 a.m. yon. Nakakatuwa dahil madami siyang awards na na-receive for this school year. Actually, hindi namin ina-expect na magkaka-award siya kasi never namin siyang pinressure na mag-excel or mag-work hard para sa academics niya. Sabi namin sa kanya, as long as nag-e-enjoy siya or i-enjoy niya lang yung pag-aaral. So, yun yung pili namin sa kanya. But then, ang dami niyang awards na na-receive for this school year. Kaya, sobrang happy din kami as Maulan parents. nga sa araw na yan, mabuti na lang at hindi naman gaanong kalakas yung ulan at hindi ako nahirapan mag-drive papunta ng Auckland Airport kung saan yung work location ko. Ang travel time pala mula sa school ni Clay papunta sa work ko ay mga 30 minutes na drive at mabuti nga at 11 a.m. na yan kaya wala ng traffic. And kung makikita nyo nga, grabe pa rin ang roadworks na ginagawa sa Auckland Airport. Nag-start yan noong January this year mula nung binaha ang Auckland Airport. So, andito na ako sa work. Dumating ako dito mga before 11:30 a.m. Natapos ko na yung ibang trabaho and yung ibang work ay bukas ko naman gagawin. Dito pala nga sa New Zealand, hindi dito pahirapan kung mag-a-apply ka ng leave as long as magpaalam ka sa employer mo ng maayos ay papayagan ka naman. Hindi tulad nung experiences ko sa Pilipinas, may sick leave, entitlement, tsaka may mga annual leave entitlement pero sobrang hirap magpaalam sa iyong supervisor pag gusto mong mag-leave. So naalala ko lang bigla dahil ngayong week nga at saka last week ay madami talaga akong mga half day dahil sa pag nagpapa-check up kay Clay. So kailangan ko talagang mag-leave sa work. Kakatapos lang ng work ko so pauwi na ako ngayon ng bahay. I mean dadaanan ko pa si Clay sa school.
At pagkatapos, actually tatanungin ko siya kung gusto niyang kumain sa labas dahil nga may award siya. So, baka gusto niyang kumain sa labas. Si Carlo kasi nasa work pa, mamaya pa yung gabi uuwi. So, kami na muna ni Clay. Si Clay nga kasi ay sobrang mahilig din kumain or sobrang mahilig din sa pagkain. Parehas kami actually. And ang happiness namin ay sa pagkain lang. Kaya pag may mga achievements or mga small wins, and ngayon nga tulad nito may award siya, for sure, pagkain lang talaga ang i-request niya. Kung taga Auckland kayo, particularly dito sa East Auckland, marahil ay familiar kayo dito sa road na to. So ito yung T. Irirangi Drive. Pag nakita mo na to ay malapit ka na nga sa school nila Clay. Since nga ay injured si Clay, kaya hindi kami pwede mag-dine-in, kaya ang choice lang talaga namin ay mag-drive-thru. Kaya nag-drive-thru kami sa KFC, bumili ng pinakamurang meal nila at kumain na lang nga kami sa loob ng sasakyan. Congratulations! Dahil very good siya. Dahil very good siya, mag-KFC siya. Oh.